wag na wag kasi if BBM is dethroned and Sara takes over, kawawa naman ang Pilipinas. Nako po, ay desperado na ho ito. Si Sara Sayad Lustay Duterte, biglang paglusob, panggulo diyan po sa Malacanang at iba pang lugar upang sa ganon agawin ang pwesto kay President Bongbong Marcos. Gusto niya nang umupo bilang presidente ng Pilipinas. Nako po, nananaginip po ito ng gising. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matinding galawan no ito. Ilang beses na ho itong nagtangka, mga kaibigan. Itong si Sara Sayad Lustay, kasama niya ho ang mga tulongges na kanyang taga-suporta. Ay matindi ho. Ngayon ho ay walang pasok diyan ho sa Senado. At work for home. Hanggang ilang araw ho ito na work for home ang Senado ho dahil sa tangka ho na panggugulo na grupo ho nitong nasabi nating pangalan. At siyempre naman dyan ho sa Malacanang ay double alert ho, kabi-kabila ho ang bantay. At siyempre nandyan na rin ho yung mga paghigpit ng seguridad at sa paligid din po ng Senado. Basta't Senado at ang paligid ng Malacanang ay nandyan po ang double, triple na paghigpito, sapagkat mga kaibigan, dito po sa usapin na paglusob ng biglaan ni Sara Sayad Lustay Duterte ay ayaw magpapigil ho. Talagang matindi ho ito. O ito, mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil ibabahagi ko po sa inyo itong galawan ho kung paano ang taktika, strategy ni Sara Sayad ho tungkol dito sa illegal na paglusob, panggulo, nanggugulo upang sa ganon maagaw ng illegal sa pwesto at uupo siyang presidente ng Pilipinas. Ay baka presidente ng TUDA, presidente ng PTA. Sa bagay, pasukan na ho ngayon, pwede ka doon maging presidente ng PTA, Sara Sayad Lustay, but presidente ng Pilipinas, ay nako, napakalayo, hindi ka qualified. Ito po, pakinggan po natin. Nako, matindi ho ito. Connected na sa lahat yung kulong sa Senate, among the senators, yung the Senate premises, di ba, may mga rallies. Yes, also yung kay Bato ay naging circus yung Senado. At yung Go. Added to the mix, ito nang nagkaroon ng attack sana sa Malacanang. What gets a circus that could potentially turn violent. Yes. Kaya lang, ang sabi nga nung Tweety Bird ko, they were preempted. Because of my, nagtatanong-tanong sila, sino yun? Sino ko? Marami sila doon eh. Mga top brass. Sino yung nagsabi sa 6 months ago? Meron din po ba yung Tweety Bird na 6 months ago of a, kumbaga, organized or synergized campaign of destabilization? Matanong ko lang, connected din ba yung same personalities na dinaylay po nila noon dito sa recent? Connected natin lahat eh. Aba, yung stabilization, connected lahat ito. Lahat yung mga pro-Marcos, pro-BBM, pro-Sara, nag-aaway-away. And yun na nga, yung according to intelligence reports, na they were being watched, yung mga binanggit ko pangalan. Kasi I mentioned a number of names. Closely monitored pala sila. At the intelligence community, of course, they denied 6 months ago. Pero yung threat na ito ba, sir, ay
may potential siya na mag-succeed. Sana hindi. Sana hindi. At saka kita mo may mga reports na meron ng disenchantment sa ranks ng armed forces. Kaya sana huwag. And huwag na huwag kasi if BBM is dethroned and Sara takes over, kawawa naman ang Pilipinas. Sherman, sorry. Ayan, mga kaibigan, buhat po sa One News, interview po nitong Batikan na kolumnista na si Ramon Tulfo. At marami na rin po ang nagbalita ho nito. At nagbatay lang po tayo dito, napili nating pagbatayan para tayo ay may resibo ay itong Batikan na si kolumnista na si Ramon Tulfo, kapatid ho ng dalawang senador. Yung mga, siya po ang unang mga nagbulgar ho nito. Noon pa man at hanggang ngayon ay totoo po. Dahil mismo nangyayari na po sa Senado at diyan po sa Malacanang. Bigyan po natin ng highlight ho dito ay itong nasabi nga niya na sana ay huwag mag-success ang plano na paglusob sa Malacanang ni Sara Sayad Lustay kasama ang kanyang mga taga-suporta. Sana ayon sa balita na ito ay hindi dumating sa punto na mabawi ang kapangyarihan bilang presidente kay Pangulong Bongbong Marcos, na sana wag tumayo at wag maagaw sa pwesto ang presidente na uupong presidente ay ito si Sara Sayad Lustay, dahil kapag siya umupo bilang presidente sa pamamagitan ng iligal ay kawawa ho ang Pilipinas. Yan po ang nasasaad at gustong ipatid dito sa binahagi ko po sa inyo. Dahil malinaw ho, hanggang ngayon ho, ay desperado na itong si Sara Sayad Lustay Duterte kasama ang kanyang mga tulongges na taga-suporta. Dahil hanggang ngayon ho, ay may balak ho sila na lusubin ang Malacanang kasama si Sara Sayad Lustay upang patalsikin sa pwesto ang ating mahal na Pangulo kagalang-galang President Bongbong Marcos at ipalit, iluklok ng iligal si Sara Sayad Lustay Duterte. Kaya't kung mapapansin niyo po, wala na silang alas dahil alam ho nila na napakatibay ng ebidensya sa impeachment. Iisa ho ang patutunguhan nito. Kapag nagbatay ho sa ebidensya, ay tuluyan na ho itong makukonvict diyan ho sa Senado sa pamamagitan ng impeachment. At kapag nakonvict ho ito, kapag nakonvict diyan ho sa Senado, kalakip ho ang tinatawag na perpetual o habang buhay na hindi na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno at hindi na makakatakbo bilang presidente. Ay kahit ba makatakbo ito sa bilang presidente, talo ho ito sa kanyang mga galawan na lang, mga kaibigan. So maliwanag, mga mahal kong taga-subaybay, ginagawa ang kabi-kabilang panggugulo. Yung gulo sa Senado ho, taktika ho ni Cayetano yan, dahil kasangkot si Cayetano, Robin Padilla, mga DD senador, na sila dito ang magbe-benefits para hindi rin matuloy ang impeachment. At kapag naging Senate pa rin President si Boy Cayetano, gagawa ho ng paraan yan para guluhin ng impeachment. Marami ho silang ginagawa na paraan na panggugulo. Kaya't mga kaibigan, kailangan ko ang inyong komento. Laban po dito at paglabanan natin itong mga galawan na illegal para gawin ang pwesto sa gobyerno, para gawin ang pagiging presidente ni President Bongbong Marcos. Sa pamagitan po ng inyong public opinion, kailangan ko po i-spread po natin yan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.